Unang-una is babati po ako sa inyo ng respectfully and good morning po mga katekram, mga tito and tita. Siguro naman po natin na lahat po tayo no tito, dumatan sa mga pagsubok. Lahat naman po tayo dito, sino man po maswerte po yung hindi. Diba? Ganun na nga lang to. Kumbaga, nandito po ako sa inyong harapan, magsasalita. Gusto ko lang pong linawin ang mga kasalukuyang issue na kinakaharap po namin, especially kaming magtatay po. So ngayon po, siguro meron pong mga ilang mga tito at tita, lalo na po yung malalapit sa amin, na meron na pong mga ideya kung tungkol po sa kinakaharap po namin magtatay. Pero ito nga tito yung kinakalungkot namin to, kinakalungkot pala natin, na hindi nila alam yung pinakabuong kwento o yung buong istorya to. Kumbaga, bigla sila nagsasalita ng isang-sided lang to. Kumbaga, yung parang one-side lang sila to. Kumbaga, ganun sila to eh. Kaya to, marami sigurong lumalabas ng mga hindi magagandang balita. Mga kwento na to. Tapos yun to, siguro totoo to, na nagkakaroon kami ng pagsubok. Nagkakaroon po kami ng tampuan na tatay to. Minsan nga to, binidisiplina po ako, napapagalitan. Kumbaga, sabi nga sa Proverbs 22:6 na ituro sa bata ang dapat tama niyang lakaran upang sa kanya paglaki hindi niya ito malilimutan. Kumbaga, sabi sa akin lagi ng tito ko na maswerte na ako dahil isa po ako sa mga nadidisiplina na magulang, di ba? Kasi masarap pala sa puso. Sa una po akala niyo is masakit. Pero pagka nakikita niyo kung ano yung totoong dahilan, or ako nga po kasi nakikita ko na kung ano po yung pagkakamali na gawa ko. Binubunga. Kaya mas nakikita ko po yung magandang binubunga sa akin ngayon. Mas unti-unti ko siya nababago, unti-unti ko nakikita, lalo na sa tulong ng tito ko. Especially sa Diyos. Dahil ang Diyos po ang nagbigay sa akin ng kalakasan, ang tito ko ay ginamit ng instrumento ng ating Panginoon. So again, gusto kong humingi sa inyo ng sorry, kasi mag-iba po yung patawad, diba to? Mag-iba yung humingi ng tawad. Kumbaga gusto ko respectfully po ako na humingi po sa inyo ng sorry sa lahat ng mga nagawa namin. Especially ako po. Kasi meron po akong mga desisyon na padalos-dalos to eh. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Hindi ko alam kung saan ba to patungo. Hindi, seryoso po tayo mga tayo. Gumaganon po. So yan, mga tekram, nagpapasalamat po ko unang sa Diyos dahil sa mga pagsubok na binibigay niya sa amin. Kumbaga, ang pagsubok po ng Diyos, ito po yung mga, para mas lumapit po tayo sa ating Diyos. Yung mga pagsubok na binibigay niya, na para mas malapit po ako sa Diyos. Kumbaga, mga short testimony lang po. Kasi dati po, lumalapit lang po ako sa Diyos kapag may problema ako. That's the reality, yun po yung totoo. Pero, sinasabi ko po sa inyo na nagbago na po ngayon, na kahit wala man pagsubok man po ako, wala akong pagsubok, tumalapit ako sa Diyos. Kumbaga sinasabi ko nga po sa inyo ngayong year ko na siguro 16, 17 years old, na mas lumalim ako sa Diyos kumpara dati. Hindi pa ako totally malalim, pero nandun na ako sa the point na process. Sabi ko nga po na sinare ko po kahapon kasi wala po yung mag-speech to ng evening watch. So ako yung nagturo to. Sabi ko nun to, kumbaga kahit sinong tao, hindi pa totally malalim yan. Meron pa silang pag-aaralan. Sabi ko nga, ako nasa pangpang pa lang ako ng dagat to eh. Ganun pa lang ako kalalim to. Sa pananampalataya sa Diyos. Totally totoo po yun. Alin po ba yung pangpang, yung parang nasa mababaw ka pa lang, yung hanggang paa pa lang po yung lalim. Kumbaga, hanggang doon pa lang po ako. Hindi po ako yung totally malalim. Kaya nga ito po nag-praise and worship to, nakikita ko yung mga katatayang kananayan to. Na pag nag-praise or worship sila to, hindi sila nakahihiya. Na sumayaw. Kumbaga yun yung way natin eh, para maano natin yung pananampalataya natin sa atin. Tapos yun nga ito, pinapray ko din kahapon to, yung mga problem. Hindi naman nawawala yun, araw-araw kong pinag-pray naman to. Kumbaga, nang natakot ako kasi na-remind ako to sa tinuro ko. Ako po nagturo, pero na-remind po ako ng ang sabi sa 1 John chapter 8 verses 24, hindi po nagkakamali, ang sabi doon ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Yes. Doon po ako natakot to. Natakot ako na sobra doon. Kumbaga habang inaaral ko po siya to, habang sinasabi po ni Pastor Don Watch nun to, natakot ako. Yun, godly fear ang tawag doon. Natakot po ako doon. Fear yun. Kasi, lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Di ba nga po sabi sa Old Covenant na
para mabayaran yung kasalanan natin is kailangan natin mag-alay Tama. ng hayop na malinis, na walang Okay. sakit, Yeah. or lalo lang walang galis. Mm. Pero ngayon po yung New Testament, ka dumating na po ang ating Panginoong Kristo na Sure. nag-alay ng kanyang buhay na di naman niya ginawa kasi hindi po siya gumawa ng kasalanan, pero inalay niya po ang kanyang buhay. Wow. Kumbaga, yun nga, ito na rin may daw ka ako to. Kasi tinuro ko siya to kasi parang yun yung tinatakbo ng puso ko to. Mm. Di ba nga to sinasabi ko lagi to na hindi ako pwede magturo ng basta-basta. Mm. Hindi ako pwede magturo na hindi ko pa napagdadaanan. Tama. Kumbaga yung time na yun, doon nakita ko yung... Kaya nga to parang sa ngayong taon ko to, yun yung pinaka-ano ko to. Parang yung anong verse ko to, yung parang tumatak na verse ko. Sa John chapter 8 verse 24, di po nagkakamali na ang kamatayan, ay ang kasalanan is, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya doon ako natakot to na di natin alam. Bukas na pala, mamaya dumating ating Panginoong Kristo. Bukas pala o mamaya wala na tayo. Kumbaga hindi natin alam kung ano yung mangyayari to. Kaya, yun nga to, kumbaga, itong sinasabi ko is hindi lang po to sa isang tao, dalawang tao, tatlong tao. Is kumbaga para sa ating lahat po to. Yes. Na this the reminders, alam po namin na, alam nyo na po kung ano po yung mga sinasabi ko. Na gusto ko lang din po sa inyo remind na mali pala. At pala inaalam ko yung pinakabuong istorya bago ako magsalita. Kasi marami po kasi mga tito and tita na nag-aalala, lalo-lalo na po sa amin magtatay na napanood ko rin yung live ni tatay yung sa pag-alis ko. Kumbaga, sinasabi ko po sa inyo mga katekra, mga tito and tita na may mga disyo ng padalos-dalos. Hindi po mga kahit kayo to, meron naman kayo gano'n, di ba to? Mga disyo kayo. Pero doon mo siya nakikita to na sa susunod hindi mo na pala gagawin. Kumbaga, mas makikita nyo po kung ano po yung tama na makikita nyo to. Kapag kasi mataas ang emosyon ng tao, Oh. dahil nalilito tayo sa mga bagay-bagay, nakakapag-isip tayo o nakakapagsalita tayo ng mga bagay na Hindi pa patapos. natin expect. Kumbaga, dahil driven tayo ng ating emosyon. At hindi yan naiiba sa kwento na halimbawa ng anumang relasyon, katulad ng mag-asawa, na nagkakaroon ng mainit na problema o diskusyon, na minsan ayaw naman nila talagang magkaroon ng umabot sa ganong eksena, pero dalahon ng kanila pong galit o yung kanila pong emosyon ay napakataas, is nakakapagbitaw ng mga bagay na kapag kumalma na is hindi naman talaga yun yung gusto, pero well, disclosed, no, within the family, pero hindi po pala yun ang nangyayari dahil may mga pinagkakatiwalaan tayong tao, pero hindi po pala napapabuti. So ayun, kaya yun po yung isang major step po natin. Kayo tita, baka kung meron po kayong tanong. Okay. Hindi pa po pala tapos. Go, sorry. Dito, kumbaga ito is, ito pong sinasabi ko is dito, dito sa dapagkat nagkasalita ako sa hirap is nagmamalaki ako. Kumbaga yun dito yung parang, kumbaga mayroon kasi mga ganong tao, diba ito? Kumbaga, yung ano mo naman, di porket ganito ka, parang ganito. Basta may mga ibang isip to. At alam ko yung masasabi ko sa tita, meron tayong dalawang verse na pinangahawakan ko ngayon. Unang-una, Proverbs 22:6, ay turo sa batang dapat namin lakaran upang sa kanya pilaki hindi niya ito malilimutan. Yun po yung verse na para sa mga magulang, mga tumatayong magulang sa mga anak. At ito na po yung mga para sa mga anak. Ito po yung para sa mga anak, mga tito and tita na sa Ephesians 6:1, na igalang mo ang iyong ama't ina, or igalang mo ang iyong magulang, dahil ito yung unang utos na may kalakip na pangako. Ano po yung pangako mga tito and tita? Ito yung pangako na kiginhawa at lalabig ang buhay mo dito sa lupa. Yes. Baga sinasabi ko po sa inyo to, dahil hindi po sa iba malaki ako, ito yung sinasabi ko po sa inyo is para kahit anong sabihin nyo panira, against sa akin. Niya kung ano yung mga mali niyang mga desisyon na ginawa. Ano yung sinabi mo kagabi, kuya? Na yung parang nagmamatigas?
puksyon ng damdamin to. Oo, paano nga yun? Parang ano to, mas pinipili ko po kasi yung puksyon ng damdamin ko. Kaya may mga times to na yung mga padalos-dalos na pag-iisip ko ano to, Mm. na hindi ko na alam. Mm. So, ang pwede po natin na isang normal po na tao na ah, nakakagawa rin po ng mga mistakes in life. Pero hindi naman po dead end yung mistakes eh. Kasi pwedeng magbago, pwedeng maayos, pwedeng maituwid. 'Di ba? Kasi kung ang dulo eh pag nagkamali na wala na,